Bakit tahimik ang investigasyon ngayon sa flood control? Ano na ang nangyayari sa pera ng taong bayan? Bakit tahimik ng Blue Ribbon Committee? Ano, wala ng investigasyon tungkol sa pera ng flood control? Tahimik na lahat. Hindi magre-resign yan. Sana kaya nga tiwala si Bongbong Marcos para hindi siya madawit sa malawakang anomalya sa flood control project. Kapag nag-resign si Soto, tiyak na mapapadali ang tuwirang pagtuturo sa punot dulo ng korupsyon na gaganap sa kasalukuyang gobyerno. One solution po sa ganitong sitwasyon ng bansa ay people power para mabago ng lahat na wala ng ibang solusyon. Don't waste time, just we do it. Everybody knows who is guilty. Bakit yung amo mo hindi mo sinali sa pag-atake? You're wearing glasses pero hindi mo nakita at sana harapan mo o nasa harapan ka pa naman, hindi mo rin naririnig ang mga pangyayari. Gusto kang mag-hearing aid? End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Breaking news, sabi niya, DILG John Vic Rimulya threatens to arrest and imprison Iglesia ni Cristo officials in the upcoming protests against corruption. Medyo mabigat ito. I don't know how true is this, ano? Wala pa akong ibang nababasang post tungkol nito. Ito pa lang kay Congressman Kiko Barsaga. So, let's find another sources kung totoo ba ito. People who reacted, 3,500 ang nag-react, 1,900 tumatawa, 864 ang galit, 508 ang nag-like. Comments, Lay Realin, Martial Law 2025 version. Norman Luzon, ano ang basihan niya para hulihin ang mga nag-attend sa rally? Nino Colokloma, on what grounds? Audi Cleopas, Ipuan, Margarita Capico, wala nang laya ang Pilipino na magsalita, nasasayang ang mga ginawa ng mga heroes noon para magkaroon ng kalayaan. Andali, may maalala ko, ito pala post. I don't know sinong nag-post. Sabi doon sa post, ang winarning, nagbabala si Secretary John Vic Rimulya, ang aaristuhin yung destabilizer, yung nanggugulo. Katulad nung nangyari nung September 21 rally, na mayroon talagang nanggulo, mayroong nambato sa mga pulis, may tumadyak, nasugatan ang maraming pulis, may nagsunog, may nag-attempt na magpunta sa Malacanang, ano pa, mayroong pinasok na motel o yung Sogo ba yun? Yun ang matandaanan ko na warning ni Secretary John Vic Rimulya. I don't know ito kasi ang post is INC officials threaten na imprison. Hindi naman siguro. Okay? Napaka peace loving ang Iglesia ni Cristo, I tell you. Kahit hindi ako membro, kailang saludong-saludo ako sa samahan, sa disiplina, and lahat na. Hindi naman, wala namang perfectong organization, lalo na sa religious group. Kailang kakaiba itong kapatiran nating Iglesia ni Cristo. At usually tahimik yan pagdating sa politika. Yung mga previous presidents, nabantayan ko bibihira silang makisama. I think nung ERAP, yung impeachment ni ERAP, parang nagrally sila. I don't know kung in support ba kay ERAP noon, ano pa. Yung mga previous, wala na Panahon ni Gloria, Aquino, Duterte, tahimik. Ngayon lang ang nakikialam na naman sa politiko ang Iglesia ni Cristo. So, itong Marcos administration, yung unang rally nila, yung anti-impeachment rally, o peace rally ang tawag nila, kailang tutol sila sa impeachment dahil it will divide the nation. So, halos 2 million ang nag-attend sa rally. Kailang binaliwala ng mga kongresista. Inapura pa rin yung impeachment na lumabas, unconstitutional pala. Napahiya sila. So ito ngayon, mas matinding laban dahil korupsyon. Tama nga naman. Wala nang wala nang color politika, wala nang color religion, Muslim ka man, Kristiyano ka man, whatever your belief. Buhay natin na kasalanan, korupsyon Pera ng taong bayan, ninanakaw, tapos tatahimik na lang tayo. Magsasalita. Ako kung nasa Mindanao kasi ako ngayon, kaya hindi ako makaten. Kaya lang, gusto kong mag-attend. Maraming nagsasabi, nagpo-post, si Professor Malotikia, sabi niya mag-attend siya. Si VP Sara, sa isang Facebook reel,
sinabi niya maraming nag-i-invite sa kanya at suportado niya ang malawakang rally ngayong November 16, 17, and 18. Maghanap siya ng time, kung may time, mag-attend ako. So, huwag tayong mabibigla. Baka biglang nandyan na si VP Sara. And I believe, ano yan? Tahimik lang yan kung mag-attend. Kasi itong rally ng iglesia, sila-sila lang yan. Ayaw ng papapil. Basta, naniniwala ko, mag-attend si VP Sara sa rally na ito. Isa pang bantayanan natin, itong grupo ni General Romeo B. Poques, ang convenor ng ano ito? United People's Initiative. Sasabayan nila ang rally ng Iglesia ni Cristo, but I believe sa ibang venue sila, sa EDSA ata sila, o baka doon na naman sila sa Camp Aguinaldo. So, malawakan, I believe mas maraming mag-attend sa rally nito dahil Iglesia na yan. Noong September 21, iba't ibang rally. I don't know kung anong estimate. Ako, estimate ko, nasa 100 to 200,000 lang yung nag-attend sa mga rally. So, maliit. Kumpara itong Iglesia, million yan. Pinakamababa, 2 million. Kasi, hindi katulad nung anti-impeachment rally early this year, iba-ibang venue ang nationwide, ang rally ng Iglesia. Ngayon, dyan lang sa Luneta Park. And I believe, maraming kababayan, maraming members ng Iglesia ni Cristo, manggaling pa sa malayong lugar, gagastos yan. On their own, makikiisa sa layuning ito para ipahayag ang reklamo nila. Tayo, kasama na rin tayo, I might be absent sa Iglesia ni Rally, but in spirit, I'm one with them. Tama na! Sobra na! Ihinto na ang pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Mahiya naman kayo! Yan ang sabi ng Pangulo. Inulit na naman niya kahapon. Yan natin ang reaction, opinion ngayon, itong post, ang balita ngayon. Title, He Can Lock Himself Up. VP Sara to Marcos Jr. In a statement, Vice President Sara Duterte directly said that Marcos Jr. could lock himself, ikulong ang sarili, if he was really serious in the fight against corruption. Pwede niyang, sa Tagalog, ganito, pwede na niya ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na mayroon siyang pagkukulang. Ito ang tugon ni VP Sara sa pahayag ng Pangulo sa press con niya kahapon. Sabi ng Pangulo, sa mga walang hiya dyan na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligayang araw nyo. Hahabulin na namin kayo. Ang gandang pakinggan, ano? Habuldan. VP Sara added that if the President is going to chase the alleged thieves in the town, in the government, he should also include himself because he signed the national budget, which is alleged to be the root of all flood control anomalies. Agree ako dito kay VP Sara. Ang pinagmulan ng talamak na korupsyon ngayon ay doon sa mga budget na pinipirmahan ng Pangulo. 3 taon na po na marami palang budget insertion ng mga mambabatas. Sa isang privilege speech, sinabi ni Congressman Edgar Erese na umabot sa 1.47 trillion pesos ang insertion sa budget 2023, 2024, and 2025. At sabi ng kongresista, hinayaan ito ng executive department. Bakit nila hinayaan ito? Kaya dito, nagkaloko-loko tayo. Ang problema, ang Pangulo, wala daw siyang kasalanan. Yung pagpirma niya, I don't know kung anong tingin niya doon, yung pagpirma niya is okay lang. Nireview naman daw niya 4,057 pages ng 2025 ga, ni-review niya, wala siyang nakitang mali, pinirmahan ko, wala akong kasalanan. Ganon yun. Kaya, it's a matter of perspective. Palasyo, Pangulo, sabi niya, malinis ako. Ako nga ang nag-expose ng korupsyon, dapat pasalamatan niyo ako. Kaya sinabi ko, mahiya naman kayo. Doon sa SONA, inulit na naman niya kahapon, mahiya na naman kayo. How many months had passed, ganun pa rin, mahiya na naman kayo. So, to me, these are good statements ng Pangulo. Kailang hanggang salita lang yan. Kulang sa aksyon. Kaya, napaka-bold ang statement ng Vice Pangulo. Sabi niya na ikulong na niya ang sarili niya at aminin may pagkukulang. Kung ako yung tatanungin, never na gagawin niya ng Pangulo. Bakit niya aminin na may pagkukulang? Nagpapalusot nga Ang galing magpalusot ang taga-palasyo. Yun daw pagbagsak ng ating ekonomiya, hindi lang daw dahil sa korupsyon, dami namang ibang dahilan. Ano daw?
dahil daw sa climate change, dahil sa sunod-sunod na mga bagyo at iba pang kalamidad, kaya bumaba ang ekonomiya. Makakabawi din daw ang gobyerno ngayong fourth quarter. Sana nga. Yes. Ako, sinasabi nila, kasama ako sa list of destabilizer. I don't know kung saan nakuha ni Mr. Ramon Tulfo yung listahan niya. But, palagi kong sinasabi, sana magtagumpay ang administrasyong ito. Kasi kung maging failure ang administration, sino ang kawawa? Ang mga nasa laylayan. Kung tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ekonomiya, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng peso, tuloy-tuloy ang pag-alis ng mga mamumuhunan, sino ang maapektuhan? Ang mga taong nasa laylayan. Babagsak ang ekonomiya, maapektuhan ba ang Pangulo? Hindi. Dahil Pangulo pa rin siya eh. Hindi siya magugutom. Marami silang pundo. Ang mga nakaupo ngayon, mga government officials, hindi masyado dahil malaki ang sweldo nila. Ang kawawa na maghirap kung babagsak ang ekonomiya ay ang mga nasa laylayan. Kaya, sana gusto ko magtagumpay ang administrasyong ito. Sana gawin nila ng tama ang trabaho nila. Sabi ni VP Sara, I'm not calling for the President to resign. Totoo, I have never heard the Vice President saying, resign ka na. No. Ang sinasabi ng Vice President, do your job well. Because if the President does his job well, ang aangat ang taong bayan. Ang problema, gumagalaw nga ang Pangulo, masipag siya, lakad daw ang lakad, kailang hindi epektibo ang kanyang ginagawa. Kagaya itong ginagawa niya ngayon sa investigasyon. 3 buwan na, wala pa rin nangyayari. Patuloy pa rin ang pagkawala ng tiwala ng mga mamumuhunan sa atin. Problema, binubola pa niya ang taong bayan. Sabi niya, dahil isiniwalat ko ang katiwalian sa flood control, bumalik na ang tiwala ng mga mamumuhunan. Saan yung bumalik? Bakit noong August, 41% ang pagbaba ng foreign direct investment? Bakit itong third quarter, bulusok, 4% lang ang economic growth? Galing sa 5.5% ang laki ng ibinagsak. Yan ba ang bumalik ng tiwala? So, good luck sa administrasyong ito. Sinasabi ng Pangulo, sana makakabawi ngayong fourth quarter. Sana nga. Dahil hindi natin, we cannot afford. Ako, sa totoo silang, sufisyente na ang pension ko para sa aming mag-asawa. Hindi kami maghirap kahit babagsak ang ekonomiya. Kailang ang kawawa ang taong bayan, yung nasa laylayan, yung ordinary laborers, mga farmers, mga fishermen, mga daily age worker, kawawa sila. Kaya sana maagapan. Sana mapakulong ninyo ang mga mastermind. Dahil yan ang inintay ng taong bayan. Kung ang mapakulong ninyo ay mga malilit lang na isda, tuloy-tuloy ang pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa administrasyon ito. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post, ang balita ngayon. Panggigipit ba ito kay Senator Marcoleta ng COMELEC? Title, Breaking, COMELEC, posibleng kasuhan umano si Senator Marcoleta. Nagbabala si COMELEC Chairman George Garcia na posibleng maharap si Senator Rodante Marcoleta sa election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents kung mapatunayang peke o hindi tapat ang kanyang statement of contributions and expenditures, SOSE, noong nakarang eleksyon. Ayon kay Garcia, hindi maaaring magsumiti ng SOSE na mali, kulang o may itinatago, lalo na kung hindi tugma ang gastos sa opisyal na deklarasyon. Ang babala ay kasunod ng mga sunod-sunod na ulat ng Billionaire News Channel kung saan lumabas na mas malaki umano ang nagastos ni Senator Marcoleta sa kampanya kumpara sa kanyang sariling deklarasyon sa assets at net worth. Okay. So, Billionaire News Channel pala ang basihan. So, sige. Why not? Bring it on. Alam ko, ako naniniwala ko sa integrity ni Senator Rodante Marcoleta. Isa siyang batikang abogado, alam niya ang batas at alam kong hindi niya lalapastangin. He will not bend. He will not break the law. Sige, sampahan kung sampahan. Kaya lang, bakit ang nakaupo sa Malacanang o ang Pangulo sa isang Facebook reel na panood ko si Ivan Mayrena, tinanong niya si Auntie Claire Castro. Na sabi, per record, sabi ni Ivan Mayrena, ang Pangulong Marcos nung May 2022 election nakatanggap
ng mga donasyon galing sa mga contractors. At itong mga contractors na ito, per record, sabi na, nakatanggap ng maraming proyekto sa gobyerno mula nung nanalo ang Pangulo. Ano ang gagawin ng palasyo dito? Anong sagot ni Auntie Claire? Imbestigahan ng COMELEC. Ganon. Kasi, sa batas, bawal tumanggap ng contribution galing sa mga government contractors. Kumusta ngayon? May investigasyon na ba ang COMELEC tungkol sa ulat na ito na ang Pangulo mismo ay tumanggap ng contribution galing sa mga contractors? Nagtatanong nga lang naman. Kasi yun ang sagot ni Auntie Claire Castro sa isang panayam. Imbestigahan ng COMELEC, trabaho nila yan. So dapat maging pantay din tayo. Okay lang sa akin, imbestigahan nyo si Senator Marcoleta and I'm sure malulusutan niya yan dahil I believe in his character, I believe in his integrity. Bakit isi-single out si Senator Marcoleta? Dahil ba, ito, opinion ko na lang ito dahil ba naisama siya sa listahan ni Mr. Ramon Tulfo na alleged destabilizer? Di ba kasama doon si Senator Marcoleta? Correct me if I'm wrong. Parang matandaan ko, nakalagay doon, Senator Marcoleta, destabilizer daw. Sama ni na Attorney Ferdinand Tomasio, Attorney Vic Rodriguez, ang iyong abang lingkod, na isama rin doon, destabilizer ko, no? Iba naman ang aming ginagawa, ginagawa ko, we criticize ang mga maling ginagawa ng gobyerno. Ganon din, nakikita ko, sina Attorney Vic Rodriguez, napapakinggan ko, sina Senator Marcoleta, determinado na nung siya chairman pa ng Blue Ribbon, tumbukin niya sino ang mastermind sa flood control anomaly. Destabilization ba yun? Siya ang nagdala kay Orly Gutesa sa Blue Ribbon Committee at hinayag ni Gutesa ang kanyang nalalaman sa alleged basura, mali-malitang pera na dinideliver kay Saldico and Congressman Romualdez. Hindi naman niya pinilit si Gutesa. Destabilization ba yun? Iba ang destabilization, yung gagamit ka ng dahas para pabagsakin ang gobyerno. Ang kritisismo, lalo na itong laban sa korupsyon, hindi yun destabilization. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, number 1 destabilizer sa administrasyong ito ay ang korupsyon, which I agree. Nang dahil sa korupsyon, bumubulusok ang ekonomiya ng Pilipinas. 4% na lang sa third quarter. Sabi ng Pangulo, hindi daw korupsyon lang ang dahilan. Mga bagyo, mga nawalang araw ng trabaho dahil sa kalamidad, yun daw ang dahilan. Climate change. Naghanap ng palusot. Tapos sabi niya, makakabawi daw ngayong fourth quarter dahil holiday season, public spending, tataas. Tingnan natin. So, kumusta ngayon ang Blue Ribbon Committee hearing? Sino to? Saldico, nagsabi ng abogado na hindi daw siya dadalo dahil nagpapagamot. Wow! Nagpapagamot. Saan? Kikita ng mga Pilipino kababayan natin. I don't know saan lugar ba yun. Yung, excuse me, kumakain siya sa restaurant. Yan, ganun ba nagpapagamot? Yung nakita siya na videohan mismo sa kalsada. Na takot gumaganon siya sa camera. Wag niya po. Tapos kumaripas ng takbo. So, wala. Mamaya balitaan ko kayo.